Ang husay mo talaga, Emilio. May parausa ka na, may alilat pala bigasan pa. Ikaw na ang maging gwapo, Gabino. Uy, paano kung magalit na sa'yo si Leonora at hiwalayan ka? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga inang inilalagay sa isang tabi ang kapakanan ng mga anak dahil sa pansariling kaligayahan. Pakinggan natin ang naging karanasan ni Leonora sa ating dulang sa kanyang panahon. Nagustuhan mo ba ang luto ko, Emilio? Oo naman, mahal. Ang sarap. Pero siyempre, ikaw ang gusto ko. Oh, ikaw talaga. Lagi mo na lang akong binubola. Totoo ang sinasabi ko, Leonora. Gusto ko nga sana magsama na tayong dalawa. Para dito ka na lang titira sa bahay ko. At kahit anong oras, pwede kitang lambingin. Ikaw talaga. Gusto mo nang magsama na tayo? Oo, sabi mahal. Kaya kunin mo ng lahat ng mga gamit mo sa inyo. Dito ka na sa piling ko. Kaya lang, ang bunso kong anak baka hindi siya sumama sa akin. Hindi, iwan mo na lang siya kay Aling Tendeng. Kasi hindi ko naman siya kayang buhayin. Ikaw lang ang kaya ko. Nakikisama ka na kay Emilio? Opo, Inay. Yan po yung napagkasundoan namin. Pero Inay, ayaw ko po kay Mang Emilio. Hindi mo naman siya makakasama, Rhea. Dahil iiwan kita rito sa lola tinding mo. Po? Pero Nay... Pupuntahan na lang kita rito 2 beses sa isang linggo at ibibigay ko rin ang mga kailangan mo. Anak, duda ako sa lalaking yun. Baka niloloko ka lang niya. Inay naman, bakit niyo naman nasabi yan? O kung talagang mahal ka niya, pakakasalang ka. At sisikapin niyang buhayin kayo nitong apo ko. Biyuda ka naman. At matandang binataan naman siya. Sobra naman kayong humatol. Oh. Mahal ho ako ni Emilio. Mapatutunayan ko rin yan sa inyo balang araw. Kunin mo itong mga dala kong groceria at bigas, Rhea. Dalhin mo sa kusina, ha? Opo, Chong. Dito na po muna kayo. Salamat sa mga dala mo, Pipito. Alam mo ko, Nay, na iniwan na po sa inyo ni Leonora si Rhea. Ay, oo, anak. At tanging ang maliit na tindahan ko lang ang inaasahan namin ng pamangkin mo. Noong una, nakakapagbigay para kay Rhea ang bunso mong kapatid. Pero nitong mga nakaraang linggo nagkukulang na. Baka ho siya na ang bumubuhay sa kinakasama niya. Babae yun talaga, matanda na. Pabigla-bigla pa ng pasya. Ang iniisip ko ngayon, paano yung pag-aaral ng pamangkin mo? Kapag nagtagal pa ng pakikisama sa lalaking yung si Leonora. Mahal, di ba sweldo mo ngayon? Oo, mahal kaya lang, pasensya na. Kulang tong pera ko. Ha? Kulang na naman? Paano naman kasi inutang ni paring Melchor dahil may sakit daw yung kanyang asawa. Nung nakaraang sahod mo, ang kumparing Gabino mo ang nangutang sa'yo. Ngayon naman yung Melchor. Pasensya ka na, Leonora. Kawawa naman mga kaibigan ko kung hindi ko sila tutulungan. Marami kasi tayong dapat bayaran. May mga dapat pang bilhin dito sa bahay. Tapos, kailangan ko pang bigyan ng anak ko. Tsaka mo na lang bigyan yung anak mo. Unahin mo na lang yung mga pangangailangan natin. Total naman,
nakatira sa nanay mo ang bunso mong anak. Mabuti naman. Nagpunta ka rito sa bahay ko, Leonora. Sabi mo kasi nang tawagan mo ako sa cellphone ko, may mahalaga kang sasabihin sa akin. Ano ba yun, kuya? Hindi naman sa pinakikialaman kita sa pakikisama mo doon sa Emilio na yon, ano? Ha? Pero, ikaw nagkukulang ka na ng obligasyon mo kay Reye. Hindi bali yung pangalan mong si Ramil. May asawa na yun at maayos na trabaho. Pero si Rhea, bata pa. High school pa lang. At talagang kailangan pa ng gabay at suporta mo. Kasi kuya... Dati. Ano 2 beses 1 linggo, nasasamahan mo siya kina inay. Nagbibigay ka rin ng para sa mga pangangailangan niya. Ngayon, lahat lang yun, wala na. Kapos kasi kami ngayon, kuya dahil nagkasakit si Emilio. Isipin mo rin sana ang kapakanan ng pamangking ko, Leonora. At hindi yung pansarili mo lang. Kailangan ka ng anak mo. Alalahanin mo, matanda na ang magulang natin. Kuya. At hindi na niya kaya na balikatin pa ang obligasyon mo sa iyong anak. Rhea? Nay, Ay, bakit ka narito? kasi po kailangan ko na pong magbayad sa librong bibiling ko para sa isa ko pong subject. Hindi naman kayo nagpupunta sa bahay Kaya sabi ko kay Lola, ako na lang pupunta dito. Ay, nako. Anak, pasensya na ha. Wala akong pera ngayon Pero Nay, ako na lang pong walang libro sa amin. Nahihirapan na tuloy akong gumawa ng assignment. Manghiram ka na lang muna sa iba. Tapos babayaran ko na lang sa sahod ko. Kanino po ako manghihiram? Sa tiyo Pipito mo. O kaya sa kuya mo. Tawagan mo siya. Ba't ganun, Nay? Pag sa akin, wala kayong pera. Pero pag kay Mang Emilio, meron. Hindi na po ba ako mahalaga sa inyo? Tumigil ka na nga. Sige na, sige na. May gagawin pa ako. Pambihira naman si Leonora, oo. Nahumaling na siya ng gusto sa kinakasama niya. Pinabayaan na niya pati mga pangangailangan ng anak niya. Nakalimutan na po ako ni Inay. Si Mang Emilio na lang ang mahal niya. Hindi naman siguro, Apo. Maaaring nadidimlan lang ang isip ng nanay mo. Rhea, ito. Ito yung perang pambili mo ng libro. Salamat po, Chupipito. Basta mag-aaral ka mabuti, ha? Opo. At kahit ganyan ang nangyari sa nanay mo, huwag kang magtatanim ng galit sa kanya. Dahil kahit nagkukulang man siya, siya pa rin ang nanay mo. Oo, tama ang tiyo mo. Sa halip, ay lagi mong isama sa iyong panalangin ng iyong ina para mabuksan ang kanyang isipan at ituwid ang kanyang mga pagkukulang. Bilib talaga ako sa iyo, paring Emilio. Ang dali mong napapaniwala si Leonora sa mga alibay mo. Uy, siyempre. Ako pa. Magaling ako Magaling magdahilan. Magaling pang magromansa. Ano sinasabi mo pag umuwi ka ng lasing? Hindi, nilibre ako ng barkada. Oh, lusot, di ba? Husay mo talaga, oh.
May parausa ka na, may alilat palabigasan pa. Ikaw na maging gwapo, Gabino. Paano kung magalit na sa'yo si Leonora at hiwalayan ka? Di niya magagawa yun. Alam mo, sobrang patay na patay sa akin yun. Kita mo naman, sumama sa akin kahit walang kasal. Iniwan pa ang anak niya. Patay na patay sa akin yun eh. Aray ko. Sakit ng ulo ko. May hangover na naman ako. Nasaan kaya si Leonora? Mahal! Mahal, pagtimpla mo ako ng kape. Mahal! Magtimpla ka mag-isa mo! Hoy! Bakit umagang umaga eh? Galit ka. Wala naman ako kasalanan sa'yo ah. Manluloko! Bakit mo ako sinampal? Kulang pang kabayaran niya sa mga panloloko mo sa akin! Ano? Walang iya ka. Pati anak ko pinabayaan ko dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Dahil akala ko mahal mo rin ako. Yung pala pinaibig mo lang ako para sa mga pangangailangan mo. Walang iya ka. Teka. Sino na naman nagsabi sa'yo ng kasinungalingang yan? Sabihin mo nga! Bubugbugin ko sa harap mo! Tigilan mo na ang pagsisinungaling mo! Sa bibig mo mismo narinig ko lahat kagabi! Ano? Habang nagiinuman kayo ni Gabino at iiban yung mga barkada doon sa tindahan ni Aling Gunding! Leonora. Ang sama mo! Makasarili ka! At ako naman nagpakatanga sa'yo! Kaya pala kahit minsan hindi mo ako inalok ng kasal dahil hindi ka seryoso sa akin! Leonora, magpapaliwanag ako. Tama na! Ayoko na! Itutuwid ko na lang ang katangahan ko! Maghiwalay na tayo! Inay, Oy, Leonora, bakit narito ka? May dala ka pang mga maleta mo. Lola Tinding, magpapaalam po sana ako sa inyo. Magtitinda po ako ng kakanin mamayang hapon. At, ay, Rhea, narito po pala kayo. anak, patawarin mo ako. Napabayaan kita dahil sa pansarili kong kaligayahan. Ibig bang sabihin yan, anak, natauhan ka na. Opo, inay. Hiniwalayan ko na po si Emilio. Nalaman ko na niloloko lang pala niya ako. Kaya lumayas na ako sa bahay niya. Nay, sana mapatawad niyo ako ni Rhea. Lola, dininig na po ng Diyos ang panalangin ko. Ibinalik niya na si Inay sa akin. Ang tao ay dapat na maging maingat sa pagpili ng mamahalin upang di masaktan ang kanyang damdamin sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Bobby Cruz, Rosana Villegas, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects Jerry Butiat. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin de Gaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Bakit dinadaan mo sa pagsasawalang kibo? Bakit ayaw mo akong kasuklaman? Dahil ba sa akong dahilan ang kabiguan na pangarap mo? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon.
Maisasakatuparan pa ba ang isang pangarap kung may pangit na reputasyon ng nakaraan? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Rodora sa ating dulang sa kanyang panahon. O anak, kumusta yung resulta ng lakad mo? Kailan ka papasok sa kampo? Ha? Sabihin mo agad para maihanda ko ng lahat yung mga kakailanganin mo roon. Nay, bumagsak po ako sa background investigation eh. Background investigation? Ano ba yun? Tsaka, paano ginagawa yun? Kung ipaliliwanag ko ba sa inyo, maintindihan nyo kaya? Patatanggap nyo kaya? Anak, ano bang ibig mo sabihin? Saka na ho tayo mag-usap. Teka, Gusto ko na magpahinga. Isak, sandali! Anak! Ano nga ba? Malapit na ba maluto yung mitsadong baka mo? Apuran mo na yan at makaparating ng apo mo. Eto na nga. Malambot na, kaya ihuhulog ko na yung mga sahog. Pagkatapos titimplahan ko na. Para ko nang nakinikinita. Ang tikas-tikas ng apo mo kapag naka-uniforme. Lalo pa siyang gugwapo, abay. Ang gusto lang naman niya makapagserbisyo sa kapwa. Napakamatulungin ni Zack. Madadagdag siya sanay ng mga kapulisan na may mabubuting puso. Totoo ang sinabi mong yan, abay. Kaya talaga yung pinagmamalaki ko ang batang yun eh. Maganda yung nakalakan niyang pakikipagkapwa. Abay, may mabuting puso ang apo natin. At naniniwala akong yun ang gagabay sa kanya sa kanyang mga layunin. Mabuti ka pa. Ilang proseso na lang, papasok ko na sa kampo. Sana nga wala akong maging problema sa physical, medical at dental examination, pare. Healthy living ka naman ever since. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Kinakabahan pa rin ako sa final interview. Kasi baka sumablay ako eh. Ako, ang ikinatatakot ko, yung susunod na mga mangyayari sa buhay ko, pare. Wala nang kwentang magigandang nasimulan ko. Nasira ng lahat ang mga pangarap ko, ang kinabukasan ko. Para sa akin, wala nang kahulugan ng buhay. Leroy, Aba, Aling Rodora, kayo pala. Kumusta na kayo? Oh, pasensya na po. Hindi po ako nakakadalaw sa inyo. Dahil medyo busy po ako nito mga nakarang araw sa applyan eh. Namimiss ko na nga po mga luto nyo eh. mayroon lang akong gustong itanong sa'yo tungkol kay Zack. No, opo. Ano po yun? Sana sabihin mo sa akin ng totoo. ha? Opo. Gusto kong malaman ang totoong nangyari sa pag-a-apply ng anak ko. Hi, Kuya! Tingnan mo, oh. Finally, nabili ko na ang best gift ever na ibibigay ko sa'yo sa oath-taking mo! Jarlan! Nagsaya ka lang ng pera, Jessie. Ah. Hindi mo na dapat binili ang stainless steel watch na yan. Wait. Di ba nang tanungin kita kung anong regalo ang gusto mo ibigay ko sa'yo sa oath-taking nyo? Stainless steel watch ang sinabi mo? Dahil akala ko, wala akong magiging problema sa pag-a-apply ko. Oh, Ginawa ko naman ang lahat ng makakaya ko, di ba? oo. Ipinasa kong lahat ang examen. Mula sa eligibility,
physical agility test, lahat. Pero alam mo ba kung anong masakit na dahilan kung bakit hindi ako makakasama sa mga kabats kong mag-o-taking? Kuya, Alam mo ba, ha, Jessie? O ano, Abay? Sumagot na ba sa mga text mo si Zack? Ilang araw na nga kasi mula nang ipagluto mo siya ng mitsadong baka pero hindi rin siya nagagawi rito. Ang problema nga, lahat sila, hindi sumasagot sa mga text sa tawag ko. Nag-aalala tuloy ako eh. Baka ikaw ako may problema mag-iinaabay. Mabuti pa para mapanatag tayo na. Bumunta na tayo sa kanila. Tayo na magdala ng mitsadong baka na niluto mo para kay Zack. Saka para makatikim na rin sila lahat. Total, itinabi mo naman lahat sa freezer, di ba? Ay, tama ka, Abay. Okay. Tayo na nga siguro ang pumaraon sa kanila. Teka, sandali kukunin ko lamang sa freezer yung mitsadong baka. Sige. Bumili na rin tayo ng kasama cake sa bakery. Doon sa may labasan para may dagdag pa sa lubong tayo sa mag-iina. Ay, magandang ideya yan. Ay, sige, Abay. Zack, nakausap ko si Leroy. Ilang araw bago siya pumasok sa kampo. Sa katapusan ng o-taking nila, kasamang iba pa naming kabats. Sinabi niya sa akin ang tunay na dahilan kung bakit bumagsak ka sa background investigation. Sinabi sa inyo ni Leroy? Bakit ayaw mo ko sumbatan? Bakit ayaw mo ipamukha sa akin na kaya hindi ka natanggap sa pag-a-apply sa kapulisan dahil sa pagiging shoplifter ko noon? Bakit dinadaan mo sa pagsasamalaki mo? Ayaw mo akong kasuklaman dahil ako ang dahilan ng kabiguan ng pangarap mo! Dahil hindi ko kayo kayang sumbatan, inay. Hindi ko kayang saktan ang kalooban ng taong mula sa pagkabata ko. At kahit hanggang ngayon, puro kapakanan ko pa rin ang iniisip. Wala akong karapatang husgahan kayo. Dahil lamang sa naging hanap buhay niyo sa nakaraan. Pero ako, sinisisi ko ang sarili ko sa nangyaring ito. Kung hindi dahil sa aking pangit na nakaraan, sana nasa kampo ka na rin ngayon. Tulad ni Leroy. Nagmamatya ka na rin ngayon doon. Kasama niya. Yun pong lahat na narinig ko. Mula sa naging pagtatalo ni na Inay at Kuya Zack, Lolo. Pero sa mga nangyari, mas dapat lamang sila magkaunawaan. Kung kay Kuya Zack po, wala po ako nakikitang problema, Lolo. Tanggap po niya na hindi na siya magiging isang pulis. Pero si Inay, masyado po niyang sinisisi ang kanyang sarili. Bakit ganon, Inay? Kailangan ba laging husgahan ang kinabukasan ng isang tao? Dahil lamang sa isang pangit na nakaraan? Ang gusto ko lamang noon, huwag sumala sa oras ng mga anak ko. Mabuhay ko sila noon ng maayos, mapag-aral. Iba-iba ang pagtanggap ng kapwa natin sa mga bagay na ginagawa natin, anak. Hindi natin sila masisisi. Paniniwala nila yon. Pero ako, Day, kapag may nagtanong sa akin dito tungkol sa kapwa ko, puro kabutihan lang ang sasabihin ko. Hindi ako magsasalita ng hindi maganda para lang mahusgahan ang kanilang pagkatao.
Dahil ayokong danasin nila ang pinagdadaanan naming mag-iina ngayon. Talaga, kuya? Sasabay ka sa akin kumuha ng master's degree? Oo, gusto ko kasing magturo sa criminology. Total, isa rin yun sa mga option ko noong paman. Alam mo, kuya, natutuwa ako dahil bumalik na ang dating sigla mo. Nakikita ko na ulit ang kislap sa mga mata mo. Hindi naman tayo kailangan mag-settle sa mga nangyaring kabiguan sa ating buhay, Jessie. Nasa atin pa rin ang lahat ng pagkakataon para magpatuloy. Huwag na huwag nating isusuko ang lahat. Nay, gabi na. Bakit hindi pa kayo natutulog? Oh, umiiyak ba kayo? Panay ang pahid nyo ng mga luha nyo eh. Kasi anak, hanggang ngayon, hindi pa ako ganap na nakakahingi ng tawad sa iyo tungkol sa mga nangyari. Hanggang ngayon, guilty pa rin ako. Nay, kalimutan nyo na yun. Hindi talaga ako nakalaan para doon. Kasi nga, tulad ng lolo at lola mo, inasam ko rin na makita ka na naka-uniforme. Maganda ang tindig, matikas. Masaya na rin po ako sa pagtuturo sa kolehiyo. Dito, nabibigyan katuparan ko rin ang mga layunin ko. Pagsaserbisyo rin po ito kasi, lalo na sa mahirap na estudyanteng nangangarap na makatapos ng pag-aaral. Hindi naman po nababagong kagustuhan kong makatulong sa kapwa. Alam mo, anak, yan ang katagian mo, pinagmamalaki ko. Nay, Yung pagtulong mo sa kapwa, nang walang hinihintay na kapalit. hindi po ako magsasawa sa paggawa ng mabuti. Yan pong ipinapangako ko sa inyo at sa Diyos. Magsisilbi po itong paraan ng aking pamumuhay. Kung minsan, isang hakbang na lang ang tagumpay. Pero sino ba ang nakaalam kung kailan ito darating? Isa lamang ang natitiyak. Ang tagumpay ay nasa mga puso ng bawat isa sa atin sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at Bobby Cruz. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Sanong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sal Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Pinaglaruan yung damdamin ko. Sinira ang mga pangarap ko, ang buong buhay ko. Kaya sumumpa ako sa sarili ko, isang araw, matitikman niyo ang aking paghihiganti. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Mulat nga ba tayo sa kahihinatnan ng ating mga paghihiganti? Mga kaibigan, narito po at ating pakinggan ang naging karanasan ni Rebecca sa ating dulang sa kanyang panahon. Ay! Pumutok na yung panabigang ko. Mga anak na yata ako. Ay,
Dadalawa tayo rito. Nataon bang nakabiyahe na papunta Subic ang tatay mo at si William. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sandali lang. Ang sakit na masakit niya dyan ko, Nay. Teka, sandali. Tatawagan ko ng taxi para madala ka sa pinakamalapit na ospital. Hindi, ayoko mga anak sa ospital. Si Rio, sundin niyo siya. Yung gusto kong magpanak sa akin. Si Rio? Pero anak, Narinig niyo sinabi ko, di ba? Puntahan niyo na si Rio. Sabihin niyo, mang-anak na ako. Sabihin niyo, wala akong gustong magbalak sa akin. Kundi siya! Sigurado ka ba sa desisyon mong pagsama kay Aling Norma, Rio? Pumutok na ang panubigan ni Rebecca Milan. At habang humahaba ang oras pagkaputok ng panubigan, posible ang panganib ng infeksyon sa sinapupunan at sa sanggol. Kaya kailangan puntahan ko siya agad. Ewan ko ba, kinakabahan kasi ako sa... Hindi ko maintindihan eh. Dahil sa gagawin mong pagpunta kina Rebecca. Aalis na ako. Mahalaga ang bawat oras. Tatawagan na lang kita ano't anuman. Yan. Na-check mo na ba yung cellphone mo? Oh, Tumatawag daw kasi sa'yo nanay mo pero hindi ka makakontak. bakit to? Manganganak na raw si Rebecca. Sa ospital daw po din ang asawa ko para makabiyahe kagad ako. At doon na ako tutuloy, tay. Ayaw nga raw magpadala sa ospital. Oo, Pilit daw na pinatawag sa kanya si Rio. si Rio. Oh, Pero hindi dapat sinunod din nanay si Rebecca. Alam naman natin pabago-bagong emosyon ng asawa ko. Lalo na ngayon nagle-labor na siya. At lalong hindi dapat si Rio magpaanak sa kanya. Rio, eto na yung mga gamot na pinamili mo. Ang dami kasing tao sa butika, kaya ngayon lang ako nakauwi. Bakit ba? Anong nangyari, ha? Si Rebecca po kasi, Aling Norma. Oh. Susuka lang daw po siya sandali sa banyo pero hindi pa siya lumalabas. Ha? Sandali. May susi ako ng banyo. Eto. Ilang minuto na po nagtatagal si Rebecca sa banyo. Nag-aalala na po ako sa kanya at sa sanggol. Oh, Diyos ko! Rio, nakalabas ng ulo ng anak ni Rebecca! Ay, salamat sa Diyos. Nakaraos na sa panganak ang kaibigan mo, Rio. Pero nagiging kulay asul po ang baby, Aling Norma. Kailangan po natin siya dalhin sa ospital. Yan, sabi mo kanina pagkasilang niya. Maayos naman ang tinik ng puso Hindi niya. na po tayo pwedeng magkasaya ng oras. Tumawag po kayo ng ambulansya. Kailangan madala po natin ang baby sa ospital. Napakabilis naman po ng pangyari, tay. Pagkatanggap natin ng balitang manganganak na si Rebecca, ngayon, nandito tayo sa ospital para lang malaman na patay na kami, anak. low oxygen environment ang sinasabing dahilan ng kanyang pagkamatay. Napakasakit, tay. Siyam na buwan ko siyang hinintay. Kinasabi kang makita. Wala naman akong hinangad ng mga oras na yun, kundi ang mapaanak siya ng maayos, Milan. Sasampahan ka raw niya ng kasong negligence na nagresulta sa pagkamatay ng bata. Alam ng Diyos, malinis ang konsensya ko. At kahit siya, maging sa sarili niya, alam niyang wala akong kasalanan sa pagkamatay ng kanyang anak.
Magbabanyo ako. Bakit nakaharang kayo dyan sa dadaanan ko? Nung araw ng panganganak mo, hindi ka totoong nasusuka. Sinadya mo ang pagkukulong sa banyo. Sinadya mo magtagal sa loob para kung ano man ang mangyari sa iyo at sa sanggol na isisilang mo, pananagutin mo si Rio. Eh, di ba? Namatayan na nga ako ng anak ko. Ano-ano pa yung binibintang nyo? Tapos si Rio pang kinakampihan nyo? Kilala kita, Rebecca. Mula sa pagiging suwail mo at bengador mo. Alam kong pinagplanuhan mo ang paghihiganti labang kay Rio. Bakit? Masama bang maningil ng atraso? Kailangan mo sabihin ang katotohanan. Dahil kung hindi, hindi mo malalampasan ang lahat ng ito. Hindi ka makapagsisimulang muli. Tay, ano pong katotohanan ang dapat sabihin ni Rebecca? William? Dama mo bang sakit? Tulad ng sakit na hanggang ngayon, ramdam na ramdam ko pa nang lasingin mo ko na para na maangkin mo! Mahal kita, kaya ako nagawa yun! Pinlano nyo ni na Milan at Triyong lahat. Pumayag ka maging kasangkapan nila para mapagtagpan ang kataksilan nila sa akin! Ilang taon na rin ang nalilipas. Bakit hanggang ngayon, hindi mo pa rin nakakalimutan ang mga nangyari? Dahil akong biktima ng mga kasinungalingan nyo! Rebecca, Pinaglaruan yung damdamin ko! Sinira ang mga pangarap ko! Ang buong buhay ko! Kaya sumumpa ako sa sarili kong isang araw! Matitikman nyo ang aking paghihiganti! Kailangan na Rebecca ng tulong. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Dinadagdagan lamang niya ang kanyang mga pagkakamali. Sinisikap naman natin siyang imulat sa katotohanan. Pero nananatiling matikas ang kanyang puso. Hindi ito tungkol sa iniisip ng tao, kundi tungkol ito sa kanya upang harapin ang katotohanan, Nestor. Para na rin siya katatahimik ng kaluluwa ng kanyang anak. Mayat maya, sinicheck ni Rio ang tibok ng puso ng sanggol. Noong mga oras na yun, malakas ang tibok ng puso ng sanggol. At oo, talagang sinadya akong magtagal sa banyo para hindi magkaroon ng pagkakataong ma-monitor ni Rio ang anak ko. Kahit alam ko magiging dahilan yun ng kanyang kamatayan. Madilim na ang isip ko noon. Wala akong gustong mangyari, kundi ang katuparan ng aking paghihiganti. May mga pagkakataon noon na gusto kong hingin ng kapatawaran mo. Pero naduwag ako. Siguro nga dahil hindi ko pa kayang harapin ang mga panunumbat mo. Pero sa pagkakataong ito, humihingi kami ni Milan ng kapatawaran sa pagkakasugat namin sa iyong damdamin, Rebecca. Lalo na ako. Hindi ko sinasadyang mahalin si Milan. Basta na lamang nangyari. Basta ko na lamang naramdaman. Hanggang matuklasan namin na hindi na namin kayang pigilin ang pagmamahal namin sa isa't isa. Bakit ganun, Nay? Bakit sa akin bumabalik ang lahat ng sakit? Samantalang ang gusto ko lang naman, maranasan din ng mga taong nanakit sa kalooban ko ang mga sakit na dinanas ko. Dahil walang matamis na paghihiganti, anak. At alam mo ba kung anong pinakamagandang paraan ng paghihiganti? Yung ituloy mo ang buhay mo. At pagkatapos, mamuhay ka na maayos.
Ang laki ng kasalanan ko sa aking sarili. Lalo na sa Diyos. Buksan mo ang puso mo, Rebecca. Nang sa gayon, ay muli mong maihanda ang sarili mo sa mga darating pang posibilidad at pagbabago sa iyong buhay. Kung nagdurusa man, buksan ang puso upang muling makita ang isang bagong daigdig. Palayain ang sarili at isabuhay ang kabutihan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz, at Bobby Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barnum. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Bakit naman ganon, ate? Bakit bigla ka nalang nagalit at pinaalis mo ang boyfriend ko? Sabi ko pa naman sa kanya, mabait ka, tapos ganon ang ginawa mo? Napahiya ako! Layuan mo ng lalaking yun. Sisirain lang niyang buhay mo. Ano? Bakit ka ba nagsasalita ng ganyan, ate? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Sa buhay ng tao, dumarating ang pagkakataon na kailangan niyang pumili. At sa bawat pagpili ay may naisasakripisyo. Mga kaibigan, narito po't pakinggan natin ang naging karanasan ni Josie sa ating dunang sa kanyang panahon. Totoo po, inay, tay, yun ang sinabi ni ate nung tumawag siya kanina. Oo, sabi Josie. Bakit parang hindi ka makapaniwala, anak? Pangako naman talaga yun ang ate mo sa atin. Naniniwala naman po ako sa pangako niya, tay. Excited lang po ako. Dahil sa wakas, sa Maynila na tayo titira. Sa Maynila na ako mapapatuloy ng pag-aaral. Ang iniisip ko nga lang, kung anong maaari naming pagkakitaan doon. Para naman makatulong kami sa ate Almira mo. Sabi ng panganay natin, Tirso, maaari daw tayo magbukas ng karinderya doon. Tutulungan daw niya tayo. Yun kung ibig natin. Salamat naman. Para kahit papano, makatulong pa rin tayo sa anak natin. Hindi yung nakaasa na lang tayo sa kanya. Ang bait talaga ni ate. Totoo yun, anak. Kaya ikaw, Po. ipagpatuloy mo ang pag-aaral ng mabuti. Para naman sa ganon, matuwa ate mo. Ay, ginagawa ko naman po yun, Nay. Kaya nga po, matataas ang grades ko. Sana kahit nasa Maynila na tayo, ituloy mo pa rin ang pagsisikap mo. Nay, siya po si Edgar. Boyfriend ko po. Edgar ang nanay ko, si Nanay Nora. Magandang gabi po, Ma'am Nora. Ganon din sa'yo, Edgar. Maya-maya, darating din ang asawa ko. Kaya makikilala mo rin siya. Inay, si ate po. Nandito ako, Josie. Kasama mo na ba boyfriend mo? Oo, ate. Kasama ko na si Edgar. Kasi... Ikaw? Almira? Magkakilala kayo?
Paalisin mo ang lalaking yan dito, Josie. Ngayon din. Anak, bakit? Basta, paalisin niyo siya. Bakit naman ganun, ate? Bakit bigla ka lang nagalit? At pinaalis mo ang boyfriend ko? Sabi ko pa naman sa kanya, mabait ka, tapos ganun ang ginawa mo? Napahiya ako dun ah! Layuan mo ng lalaking yun. Sisirain lang niya ang buhay mo. Ano? Bakit ka ba nasasalita ng ganyan, ate? Dahil ang boyfriend mo, siya yung lalaki ng loko sa akin. Ang sumugat sa puso ko. 3 taon na ang nakakaraan. Hindi. Hindi totoo yan. Totoo yun, Josie. Manluloko ang Edgar na yun. Sasaktan ka lang niya. Kaya layuan mo na siya. Awang-awa ako sa mga anak ng Tirso. Pareho silang luhaan kanina. Ako man ay naaawa rin, Nora. Masakit talaga yun. Dahil naalaman nila na iisang lalaki pa lang kanilang binahal at manluloko pa. Ngunit marahil pagsubok sa dalawa nating anak ang pangyayaring ito. Nag-aalala ako na baka masira ang maganda nilang pagtitinginan dahil sa nangyari, Tirso. Huwag naman sana. Paano natin sila matutulungan upang malagpasan ito? Lalo na si Josie. Baka nga masaktan lang siya sa Edgar na yun. Kausapin natin ang ating mga anak. Pangaralan natin. Ngunit bago yun, hingin natin ang tulong ng Diyos upang gabayan niya tayo sa pagsasalita sa ating mga anak. Maaari ka ba naming makausap, anak? Tungkol po saan, Itay? Inay? Tungkol kay Edgar. Tumatawag po siya sa akin. Pero hindi ko po sinasagot. Pati mga text niya. Bakit? Hindi pa po ako handang makausap siya. Pero ang ate mo, hindi mo rin kinikibo. Hindi ka na rin natutulog sa kwarto niyo. Nay, nasaktan po kasi ako sa katotohanan nalaman ko. Anak, hindi niyo kasalanan yun. Marahil, ito ay pagsubok sa inyo. Tama ang tatay mo, Josie. Kaya sana, huwag mong hayaang masira ang pagmamahalan niyo ng ate mo nang dahil lamang sa Edgar na yun. Ano pong gagawin ko? Sundin mo, anak, kung ano ang tama. Bakit ka na pa rito sa university? Gusto kong magkausap tayo, Josie. Sabihin mo, totoo bang dati mong girlfriend ang ate ko? Totoo bang ikaw yung lalaki nanloko sa kanya? I'm sorry. Hindi ko naman alam na kapatid mo siya eh. Kung ganun totoo nga, bakit mo sinaktan ang ate ko? Bakit mo siya niloko? Josie, hindi ko siya mahal. Nagkamali lang ako nang ligawan ko siya. At sino mahal mo? Yung babae ipinalit mo sa kanya? Tapos na makuha mo gusto mo, iniwan mo rin? Sama mo? Sa maniwala ka o hindi, nagbago na ako. Kung gusto mo, sumama ka sa akin. Magtanan tayo para hindi na nila tayo mapaghiwalay. Alam ko naman, mahal mo pa rin ako eh. Hindi ba? Oo, aminin ko. Mahal pa rin kita. Kaya nga ako nasasaktan.
Pero mas mahal ko ang kapatid ko kesa sa'yo. Ah, At mas mahalaga sa akin ang aming pagiging magkapatid. Josie, Kaya tapos na sa atin ang lahat. Ate Almira, Bakit pumasok ka dito sa kwarto? miss ko na kasing matulog dito sa kwarto natin. Dito naman talaga ako natutulog, di ba? Tabi tayo. Lumabas lang ako dito ng ilang araw. Dahil sa nangyari. Josie, Tanggap ko na ang lahat, ate. At tama ka. Kaya nakipag-break na ako sa kanya. ibig sabihin, hindi na masama ang loob mo sa akin. Hindi na, ate. Hindi masisira ng pagsubok na yon ang ating magandang pagtitinginan. Hindi maigugupo ng mga pagsubok ang magkapatid na naguunawaan at nagmamahalan. Manapa ay lalo silang magiging matatag sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Susan Robles, Bobby Cruz, Lionel Benjamin, at Phil Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Huwag mo nga pagsalitaan ng ganyan ng ate ko. Gusto mo lang akong bawalang tulungan siya eh. Alalahanin mo, Elaine. Ako ang nagtatrabaho. Alam ko! Hindi mo kailangan ipamukha sa akin yun. Ang sa akin lang naman, masino pang kinikita mo at hindi mapunta sa walang kabuluhan. Hayaan mo! Magtatrabaho na rin ako para hindi mo ako napapamukhaan. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Ang pagtulong sa ating mga mahal sa buhay ay magandang ugali ng isang tao. Lamang ay may mga pagtulong na nagdudulot ng hidwaan. Narito po ang naging karanasan ni Ramil sa ating dulang sa kanyang panahon. Ay, salamat. Ayun na si Ramil. Tatawagin ko para makita ko. Ramil! Ate Romina, bakit narito ka sa labas ng office namin? Ikaw talaga sadya ko. Kanina ka pa rito? Oo. Nagugutom na nga ako. Pasensya na. Hindi ko alam na narito ka eh. At saka, may pinagawa pa sa akin yung boss namin. Ano ba sadya mo? Teka, gutom na ako. Magmerienda muna tayo. Doon ko na lang sasabihin yung sasabihin ko sa'yo.
Romina, saan ka nagpunta? Bakit pagkatapos natin mag-almusal, umalis ka? Oh, binayaran ko na yung ilaw tsaka tubig natin. Paano mo nabayaran? Eh, di ba Nagpunta ko naipatalo? doon sa opisina ni Ramil. Binigyan niya ako ng pera. Ikaw lang eh. Kagalit ka kaagad. May magagawa naman akong paraan. Dahil hindi maganda nagiging libangan mo. Nasisira pati pagbabudget mo dito sa bahay. Huwag ka na mag-alala. Di na mo ulit yun. Oh, heto merienda mo, Ramil. Salamat, Elaine. Ito nga pala yung sweldo ka. Ramil, bakit kulang na naman ito? Pasensya na. Kasi nagpunta na naman si Ate Romina sa office Nang hiram ng pera. Dahil may sakit daw yung bunso nila ni Kuya Sammy. Nang hiram. Hindi naman niya binabayaran yung mga nakukuha niya sa'yo. At saka bakit ganun? Ang dalas naman nilang magkasakit. Nung una si Kuya Sammy ang may sakit. Tapos yung panganay nila. Ngayon yung bunso naman. Napansin ko nga rin yun Kaya lang may mga pangyayari naman talagang ganun Kapag inaabot ng problema ang pamilya. Kaya yun, binigyan ko rin siya. Sensya ka na. Ano pa nga ba? Nangyari na Tapos na. Pero sana naman, bago ka magpahiram, sabihin mo naman sa akin. Dahil asawa mo ko. Naiinis ka kay Elaine? Oo, Melvin. Bakit naman? Napapabayaan ka ba niya? At ang bahay niyo dahil sa trabaho niya? Hindi naman. Kaya lang pakiramdam ko, ayaw niyang tinutulungan ko yung kapatid ko O bakit? May problema bang ate Romina mo? Nagiging madalas kasi yung panghihiram ng pera sa akin ni ate. Oh, Dahil nagkasakit yung asawa niya. Tapos, yung dalawang anak niya. Hindi ko yung nasabi kagad kay Elaine. Kaya yun, nagdamdam. Sabi pa nga niya, ang dalas daw magkasakit ang pamilya ng ate ko. nangyayari naman talaga yon kung minsan. Pero ang tanong, naibabalik ba ng ate mong hinihiram niya? Ha? Hindi. Yun ang mahirap. Tapos, late na nang malaman ni Mrs. Ganun na nga. Kaya parang nagkakainisan kami. Huwag kang mainis sa kanya. Dahil dapat lang naman sa mag-asawa na walang lihiman. Yung sinasanggunin nyo sa isa't isa, mga gagawin nyo. Ako naman naghahanap buhay, hindi siya. Kahit na ba bilang asawa mo, may karapatan na siya sa'yo at sa pera mo. Kagalit ka pa sa akin Parang kami ng misis ko. Kahit ako lang ang nagtatrabaho, hindi ko siya binabaliwala. Sandali, Melvin. May nag-text sa akin si Ate Romina. Bakit daw? Nanghihiram ng pambayad ng bahay. Ha? Na-hold up daw yung bayaw ko Ano? Nakuha lahat ng pera. Kaya wala silang pera ngayon. Ikaw ba, Romina, talagang hindi natitigil sa pagsusugal mo? Bakit na naman kinagagalit mo? Di ko naman sa'yo kinukuha yung pinanglalaro ko. At saka naglilibang lang ako. Naglilibang? Oo! Lahat ng panahon mo, ginugugol mo na sa sugalan Kaya pati mga bata napapabayaan mo. Tinatambak mo doon sa nanay ko. Bakit? Naiinis na ba yung magaling mong ina? Oy, ayusin mong pagsasalita mo sa nanay ko, ha? Bakit? Lahat kaming magkakapatid, pati manugang ni inay, iginagalang at nire-respeto siya. Hayaan mo! Hindi ko na ipapaalaga sa kanya yung mga bata. Yan ang hirap sa'yo. Pag pinagsasabihan ka, ikaw pa ang galit. Dapat nga ako magalit Dahil kahit itong bahay natin, hindi mo na nililinis. Dahil dyan sa pagsusugal mo. Pati kabaitan ni Ramil, inaabuso mo. Magtapat ka nga sa akin. Ano?
Ano sinasabi mo sa kapatid mo kapag nanghihiram ka ng pera sa kanya? Ha? Ano? Sabihin mo! Ano? Nag-withdraw ka pala sa account natin, Ramil? Hindi mo man lang sinabi sa akin. Pasensya na, Elaine. Kasi si ate nag-text. Nanghiram ng pambayad nila sa bahay. Ang ate mo na naman. O ano na naman ngayon ang dahilan ng pangungutang niya? Na-hold up daw si Bayaw. At nakuha lahat ng pera. Kaya wala silang may babayad sa bahay. Alam mo, ako nagdududa dyan eh. Dyan sa ate mo. Lagi na lang siyang nangungutang ng walang bayaran. Kung hindi may sakit eh. Na-hold up? Aba, baka nagsisinungaling na yung kapatid mo, Ramil. Huwag mo nga pagsalitaan ng ganyan ng ate ko. Gusto mo lang akong bawalang tulungan siya eh. Alalahanin mo, Elaine. Ako ang nagtatrabaho. Alam ko! Hindi mo naman kailangan ipamukha sa akin yun. Ang sa akin lang naman, masinop naman yung kinikita mo at hindi mapunta sa walang kabuluhan. Hayaan mo! Magtatrabaho na rin ako para hindi mo ako napapamukaan. Ay, nako, Elaine. Salamat sa pagdalaw, ha? At saka sa merienda mong dala. Okay lang po yun, Chaluming. Maaga po ako nakalabas sa trabaho eh. Kaya naisip ko, dumaan mo na dito. Matagal na rin po kasi tayong hindi nagkikita. Oo nga eh. Uy, teka. Nagtatrabaho ka na pala. Akala ko ayaw ni Ramil na magtrabaho ka. Ay, mabuti na po ito. Para may sarili akong pera. Teka, may problema ba kayong mag-asawa? Si Ramil po kasi, Chaluming. Ha? Madalas akong binabaliwala. Dahil siya ang nagtatrabaho. Abay, hindi dapat ang ganon sa mag-asawa. Paano ka ba niya binabaliwala? Oh, ano gusto mong kainin, Ramil? Kumuha ka at ako ang bahala. Busog ako, Kuya Sammy. Tungkol ba saan ang pag-uusapan natin? Tungkol sa pangungutang sa iyo ng ate mo. Oh, huwag mong alalahanin yung kuya. Naunawaan ko naman kayo eh. Nangyayari talaga yan sa isang pamilya. Na madalas may nagkakasakit. Nagkakasakit? Oo. Nasabi ni ate eh. Nung una siyang manghiram ng pera, may sakit ka raw. Ano? Oo, tapos yung panganay nyo. Tapos yung bunso nyo naman ng ospital. At itong huli, na-hold up ka raw. Kaya wala kayong pambayad sa bahay. Lintik talaga ang babaeng yun, oh. Ramil, nagsinungaling ang ate mo. Ha? Hindi totoo ang lahat na sinabi niya. Kuya Sammy? Ginawa niya yon dahil nalululong siya sa sugal. Si ate? Kaya nga kinausap na kita. Para sabihin na wag mo na siyang bibigyan ng pera. Para hindi na makonsinta yung kanyang pagsusugal. Tama pala si Elaine sa hinala niya kung ganun. Oo, Melvin. Oh. Kaya nga nahihiya ako sa bisis ko eh. Napagsasalitaan ko siya ng masakit. Dahil sa pagtatanggol ko sa ate ko. Ganong hindi naman pala dapat. Alam na ba niya ang mga sinabi sa'yo ng bayaw mo? Di pa nga eh. Wala kasi na magtrabaho siya uli. Bihira ko na siyang kibuin. Naku, lalong lala lang ang tampuhan niyo kapag ganyan. Mas mabuting aminin mo na ang pagkakamali mo. Humingi ka ng tawad sa kanya para magkaayos na kayo. At huwag mo nang patagalin pa yan. Elaine, flowers and chocolates for you. Wala. Matagal mo na ako hindi binibigyan ng mga yan ah. Okay, gusto kong humingi ng tawad sa mga sinabi ko sa'yo. Sorry, Elaine.
Inaamin ko, mali ako. Hindi kita dapat binaliwala. Ramil, Pinagtanggol ko pa kapatid ko. Mali naman pala. ano ibig mo sabihin? Sinabi sa akin ni Bayaw ang totoo. Nalulong sa sugal si ate. Kaya siya madalas mangutang sa akin. Ano? Ngayong alam ko na, hindi ko na siya pahihiramin pa. Ayokong konsintihin ang maling gawain niya. At Elaine, sweetheart, sana patawarin mo na ako. At pangako, hindi na kita babaliwalain pa. Ang mag-asawa'y dapat laging nagkakaisa, maging sa mga pagtulong at pagpapasya upang maiwasan ang mga hidwaan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Susan Robles, at Phil Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.